Yung tax na yan, sa kaba ng bayan. Ang tanong, sino nakikinabang? Ha? Sino nakikinabang? Sagot ng iba, politiko, buhaya ng bayan. Kaya kung sino ang iniloklok ng buong sambayan ng Pilipino, no? Hindi totally, ang pinakabayani, kayo, ang buong sambayan ng Pilipino. Hindi yung sila na nasa taas, pinagkatiwalaan ng buong sambayan ng Pilipino. Sila ang magtatrabaho para sa buong sambayan ng Pilipino na pinangakuan. Nung tatakbo pa sila ng, tatakbo pa sila sa oras ng halalan, no? Dahil sa atin, nabigyan sila ng karapatan para magtrabaho sa buong sambayan ng Pilipino. Ano po? Ano yung marunong kayo mag-analyze? Hindi kailangan matakot. Pag sinabi, ay, presidente yan, ay, congressman, ambassador yan. Hindi kailangan matakot. Bakit? Sabihin nyo, ay, gobyerno yan. Ang tanong, kung hindi dahil sa inyo nakaupo ka sila, hindi. Hindi. Di ba? Lahat ng squatter pinapasok para lang magmamang-awa sa iyo. Tama? Kuha. Ito, abot ng abot. Isang daan. Naniwala naman. Kasi pera. No? Lahat ng mga pangako, sinasabi. Pero nung manalo, lahat ng sinasabi, nawala na. Lahat ng pangako, nakakako. Lahat ng 20 kilos. Nawala na. Isa ako sa pinakamalakas sa ligaw. Nagkaroon ng discouragement. Maraming mga kababayan natin na Pilipino. Pero, huwag na natin silang gayahin. Hayaan mo, pagdating sa sunod na halalan, ang musga, taong bayan pa rin. Ganun talaga! May mga honest, may mga sinungaling, no? May mga honest, may mga dishonest. No? Kaya, kunting, surprise na short survey. Surprise. Short survey. No? Short survey sa mga OFWs. Di ba? Ipagmalaki ninyo ang pagiging Pilipino. Dapat may sarili kayong desisyon. Tama? Dating sa labas naman sa ipapakita ninyo kayo tunay na mga Pilipino na hindi nadadala sa kahit anong bagay. Doon sa labas ng bansa, kaya kayo hinahangaan ng mga Pilipino dahil sobrang sipag at syaga sa trabaho. Sa inyong pagbalik ng Pilipinas, kung hindi man kayo makabalik agad, dapat magpasalamat kayo kung tuloy-tuloy inyong trabaho. Tuloy-tuloy pa rin naangat ang bansang Pilipinas dahil sa inyo. Kaya kayo tinatawag na bayani. Pero ang tanong, pasaring muna. 1 second. Malakas ngayon ang labanan. No? Tama? Malakas ngayon ang labanan. PDP laban. Si Duterte, tama? Sa bagong alyansa, Marcos, no? At saka senatorial candidates. Ganon din sa kabila. Ang tanong, pabor ka ba? Pabor ka ba? Sa PDP laban, taas yung mga kamay. Taas yung mga kamay. Pabor. Ang pabor, taas. 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 Oh, Duterte. Oh. Bagong alyansa, taas yung mga kamay. Guys. Wala na. Pariyo ka nila. Okay! Yan. Ang katangian ng Pilipino, may matibay na loob, tapang, at palawan. Tama? Kaya ipakita nyo, habang kayo sa labas ng bansa, na hindi kayo madala sa maliit na bagay lamang. No? Kung hindi, yung mga bagay na nanggaling sa puso at isipan. No? Yun ang totoong public servant. Hindi puro kasinungalingan. Subukan matuto ng kanilang wika sa labas ng bansa. Sa ibang bansa, mga English speaking naman yun. Ang mahirap, sa Taiwan, Chinese country, ano doon? Ha? Mandarin. Niyunggo. Canton. Nis. Cantonese. Ano ba? Yan. Mga isa po lang yun. Ang talo na sa mga mukha niya. Kasi ang token. Okay! Ayan. Cantonese. Paano naman pag sa
So pagdating sa Middle East, Arabic. Oh, ngayon, naka-experience ka na ba, lugar ma'am, ng Arabic country? Pag sinabi sa'yo, ano yung sabihin? Ano sabihin sa akin? Ano? Late. Ano ibig sabihin? Bakit? Kapag sinabing ano sabihin mo? Happy body? Haram. Haram. Mama. Pag sinabi sa'yo, ano? Pag sinabi sa'yo, ano yan? What is your name? Ha? Ano sa what is your name? Ha? Shishma. Ang sagot mo, ma'am, Ana, my name. Hindi pag hindi mo pangalan mo. Pero na. Dahil tinuruan kita, kung sabihin mo, Shukran. Keep alal. How are you? Diba? How are you? Ano sagot mo, ma'am? Ha? Ana Mapi. Ana Mapi. Mapi. Pi. Pi. Mayroon. Mapi. Mapi pulos. Talaga. Pag sa Pabisayaan, walang pulos. Mapi pulos, walang pera. Pag wala kang pera, sabihin sa'yo sa Pabisaya, wala kayong pulos. Wala kang kwenta yung Tagalog. No? Okay. Pag sinabi sa'yo, ang tawag ito, Ale. Ale! First timer ka. Sa Chinese country, walang problema. Kung ikaw na sa bansa ng Middle East, pag sinabi kita Ale, lalo ng grupo kayo, first timer, mag-isip ka na rin hindi maganda. Pero bakit? Ang pumasok sa isipan mo, Ali. Ali. Friend, napag-ubago natin dito. Nakatingin sa atin, tapos may binanggit siya na tali. Maybe, come here. No? Come here. Tapos, wala pa. Pero nung sinabi sa'yo, tali. Pag sabi, ano? Pastor, anong ibig sabihin? Yala. Yala! Yala! Makapag-isip ka. May ayala din nito. Doon pa lang yun, wala kang alam eh. Itong pinakamatindi. Sino binitindihan eh? Nung sinigawan ka ulit, ay! Ito na! Nagmumura na. Yun pala, kahingi ng kawin. Normal lang, matatakot ka. Diba? Come here. Ganun lang kasimple. Anong pa mayroon, sir? Anong Gcash? Nag-isip kasi, nagpapadala ng Gcash. O mapayag ka na, pero Gcash, ingat kayo ha. Iba't ibang lingwahe, dapat mayroon kayong natutunan, lalo na sa Middle East country. Sa Chinese country, pwede naman eh. Madali lang, no? Iyonggo. Sa Japan, ano? Ha? Nihongo. Yan ang salita doon. Pag sa Bisaya, Ilonggo. Okay. Nawalan na to sa sarili ng speaker na to. Okay. Mahalaga yung may alam ka sa komunikasyon. Nakaling yung wika. Religion, respect their religion and tradition. Religion sa Middle East country is Islam. Tradition. Ngayon, mayroong tinatawag na number 1, Ramadan. O isang buwan mahigit. Depende yan sa takbo ng buwan. No? Pag Ramadan, may oras sila sa pagkain, tama ma'am? Gusto mong sumabay mamaya? Alas 6, bago mag alas 6, no? Ang hapon. Sa umaga, bago din mag alas 6. Before ng tanghali, wala. No? Mayroon pang, pag Ramadan, bawal po yung dumadaan ka sa harapan ng mga nagdarasal,
Bawal man mo. Apakan yung drugs. Bawal. Pinagdasal. Pinagdasal. Bawal. Bawal yung magingay. Magtapon ng basura. No? Bawal. Bawal kumain sa mga oras na sila ay nagdarasa. Yung tawag nito yung fasting. Sabi ng iba, paano kami? Gutom pa ng abuti na. O first time yun. Sa Chinese country, wala namang fasting doon. Depende din sa mga religions na mayroon doon. Sir, pasok. Ayan ang PhilHealth, no? Ayan. May PhilHealth, papasukin ko mamaya after nito, no? Kaya dapat, alamin nyo yung traditions doon, yung kanilang religions doon, ng countries, yung batas nila, dapat alamin nyo. Maraming ipinagbabawal. Pwede ka naman kumain, pero, huwag ka lang magpakita na parang na-insulto sila, no? Oo. Pag nahuli ka, lagot pa rin. Pasok ka lang, yung hindi ka, ano lang, basta diskarte lang kailangan. Ganun ang mga Pilipino, no? Kailangan, alamin ang kanilang kinagawian, galang at sundin ang kanilang batas. May mga batas po na dapat sundin, no? Kasi tulad ng sinabi ko kanina, iba ang batas dito, iba ang batas doon. Nagkakamali ka, pwede kang magkaroon ng violation, pwede kang pananagutin, pagbabayarin, at maaari kang magkulong. O sa mga Chinese country, sa Chinese country, bawal naman doon yung mukha na simangutin, no? Lagi nakasimangot. Bawal po kasi malas daw yun. Yung mga mukha na karabag, bawal ninyo. Inaano nila yan? Pinupungsoy, no? Daming pinagbabawal din sa Chinese country, no? Pag may namatay, ang hirap doon, no? Doon ka babawi. Sa mga Chinese country, babawi na lang kayo doon. Bakit? Ang iba, natatakot kasi ang hirap. Hindi naman pala nasunod ng pinanbayan sa kontrata. Yung pagdating doon, hindi bata ang kanyang alaga, no? Kundi puro matatanda. Kung ikaw may alam sa kanilang batas doon, sa kanilang ginagawian, pag may alam ka, first timer, papuntang Chinese country, nagbago ang pinirmahan mo, hindi puro bata, puro matatanda, swerte mo. Pag puro matatanda, no? Lalo na kung maraming mga may sakit na matatanda, yan ang pinakaswerte mo. Bakit? Doon ka babawi, no? Bakit? Pag namatay, yung isa sa kanila, no? Kahit anong suplado yan, employer mo, no? Hindi maganda pag mamatrato sa'yo, doon ka babawi. Bakit? Pag namatay, yung alaga mo, pag sinabayan mo ng iyak yan, no? Kahit gaano ka suplada yan sa'yo nung buhay pa. Kahit gaano kasama ang loob mo sa kanya, makakabawi ka na. Bakit? Iyakan mo lang ng iyakan. Habang nakaburol, iyak lang ng iyak. Hanggang sa makita ka ng pamilya na ikaw ay umiyak, halos hindi ka na umaalis doon. Nakipag-sympathize ka na ikaw umiyak. Pag nakita nila, yan ang ginagawa mo. Malaking bagay. Yan para sa kanila. Magpapasalamat yan sa inyo. Pag nainibing yan, no, pag nainibing, then after 1 month, makakatanggap ka ng sobrang laki na bonus. May bonus yun. Kaya kung ilan ang alaga mong matatanda doon, pagkatapos may inibing yung isa, magdasal ka naman. Sana susunod naman ko. Doon ka babawi! Kaya iba malungkot, daming natatanda na alaga ko dito. No? Tawag na tawag. Hindi niya alam, yun ang pinakaswerte. Pag alaga kong puro matatanda, may sakit. No? Kunwari lang, sobrang lungkot, pero nagpapasalamat na. Yan, maraming salamat. Natapos ka na. Yan, totoo yun, hindi. Totoo hindi. May bonus pag marunong ka. No? Kaya, huwag malungkot. Pagdating yun sa Chinese country, sa Taiwan, Hong Kong, Malaysia, kung ganun, puro matatanda yung alaga nyo, pasalamat tayo. Sabihin nyo sa inyo, salamat. Totoo yung sinasabi ni Mr. Sam. Ganun mo, ganun po sabihin. Ha? Middle country lang, sobrang higpit. Yan. Batas. Okay. Core values, masipag at tapat sa tungkulin, matiyaga, magalang. Paulit-ulit na lang to. Yan. Duty to the agencies and the employer. Magbigay ng
tamang impormasyon at pagpilis ukol sa kasanayan at karanasan sa trabaho. Pagbutihin ang trabaho. Kasi iba, pagdating nyo doon, situate na yung hawak-hawak nyo ng mga documents, nagbabase yan doon sa totoong pagkatao, personalidad mo, na talagang yung mga documents na yan, totoo na ikaw, nagpapatunay na ikaw ay magaling sa trabaho, o naging karanasan mo yan, nagtrabaho ka, at kaya mong panindigan, at no, na ikaw ay talagang tapat sa trabaho. Kasi di ba dyan nagsisinungaling? Documents, no? Mga pigi. Pinakita doon, wow, tuwa naman ang employer, wow, ang dami pa na naging karanasan, experience, no? Are you sure na talagang magampanan mo yung trabaho mo? Pero pagdating sa actual, hindi na susunod, kaya problema. Sa Chinese country, no, magugulat ka na lang, no, pag hindi inayawan kanila, magugulat ka lang pagdating mo doon. Pag i-pungsoy kanila, may tendency, wala pang isang buwan, uwi ka na ng Pilipinas. Kaya dapat magiging aware, no? Yan ang tapat doon sa Middle East country. Grabe, sobrang higpit. No? Marami pa tayong dapat pag-uusapan maya, okay? OFW na sa inyo, na sa iyo ang pag-asa at tiwala ng iyong pamilya. Laging supposed to isipan, ikaw ay alis para sa iyong pamilya, no? Hindi lang sa iyong pamilya, pati sa ating bayan, no? Hindi pa ako nagtatapos, no? Marami pa yung kasunod. May papasukin tayo para sa inyong mga benefits. Napakaganda. PhilHealth, no? Ang ganda ng PhilHealth. Si Mrs. na sa PhilHealth ngayon nilalakad siya. Mag-operya siya sa kanyang paa. Oh.